Napaisip siya sa sinabi ni Miraya. Nakatitig lang siya sa kawalan habang hawak sa kamay ang isang kupita ng alak. Wala naman siyang balak na maglasing. Habang nakatitig sa Lolo Alvaro na mahimbing na natutulog, narinig nito marahil ang mga kaluskos niya at nagising ito. "Conrad, apo, umiinom ka?" Napangiti naman siya. Naaninag niya ang pag-alala sa mukha nito. "May problema ka ba?" Nalipat sa kupitang alak niya ang paningin nito. Gumalaw ang kamay nito at nanginginig na inilapat sa tapat ng dibdib niya. "Gamitin mo ito." Mahina nitong tinusok-tusok ang dibdib niya. Minsan, mas nagiging malinaw ang lahat kapag puso kaysa sa utak ang ginagamit. No wonder na nagkasundong magkasundo ito at si Miraya. Parehong-pareho kung magsalita. Parehong malalim ang pangunawa ng mga ito. Umalis lang siya sa tabi ng Lolo Alvaro niya nang makatulog itong muli. Nananahimik lang naman si Jason sa kabilang linya habang nagsasalita siya. "Inuurong na namin ang demanda." Ramdam niyang nabawasan ang bigat sa kalooban. Lahat ng ito ay nag-ugat sa kanya. May kasalanan siya kay Olga. Nadadamay lang ito sa gulo ng buhay niya. "Sigurado ka na ba, Conrad?" "Yes." Para sa ikatatahimik ng lahat. Tahimik lang siyang nakaupo sa backseat. Sinadya niyang piliin ang mahabang biyahe, imbis na gumamit ng chopper. Oportunidad na ito para sa kanya ang makapag-isip. Kailangan mong makita ang anak niyo. Mabait ang asawa niya. Iniisip nito ang makakabuti sa lahat. Sa kabila ng kasamaan niya, binigyan pa rin siya ng Panginoon ng kakaibang asawa. "Sir, malapit na ho tayo." Inilipat niya sa harapan ang paningin, papalapit ng papalapit sa pupuntahan. Binabayo naman na matinding kaba ang dibdib niya habang nakatitig sa kulay tsokolating gate. Just in time na inihimpil naman ng driver ang kotse. Umatras ng isang taxi papalayo roon. Nakababa ang bintana niyon kaya tanaw niya kung sino ang nagmamaneho niyon. For a few seconds, hindi maghiwalay ang titig niya sa taong nasa loob. "Dad?" Nawalan sila ng tsansang makapag-usap. Hindi sila nakapag-usap. Pagkahatid daw nito kay Jacob, umalis din ito kaagad. "Pwede na ho kayong bumaba, sir." Ang sinabi ng driver ang umagaw sa kanyang atensyon. Nakababa na pala ito at nakabukas na ang kabilang side ng sasakyan. Paglingon niya muli sa kabilang side, wala na ang sasakyan ng tatay niya. Tanging likuran na lang ang natatanaw niya. Sa isang araw, gusto niyang makipag-usap sa kanyang ama. It was about time. Bumaba siya ng kotse for a while. Nakatitig sila sa harapan ng bakuran kung saan nakatayo ang katamtaman laki ng bungalow. Malaking parte na malawak na bakuran ang natatamnan ng Bermuda grass. Kinurot ang puso niya sa nakikita. "Sir?" Isang may edad na babae ang nagbukas ng gate. Seryoso lang itong nakatingin sa kanya. Pero nasa mukha nito na animo kilala siya nito. Nagbigay galang siya sa babae. "Naroon po si Baby Jamie." Sinundan niya ang direksyong itinuro nito. Isang malaking puno sa pinakadulong bahagi ng property. May sinasabi pa ang matanda pero hindi na malinaw sa kanya. Nakapokus lang siya sa pupuntahan niya. Isang parisukat na marmol. Nakapatong sa ibabaw niyon ang bungkos ng sariwang bulaklak na ayon sa matanda ay iniwan ng tatay niya. "Baby Jamie." Mahina niyang basa sa nakasulat sa ibabaw ng lapida. May pumiti kaagad sa kaibuturan niya. "Sir, maiwan na kita dito." "Salamat po, Aling Choleng." Naupo siya sa harapan ng puntod at maayos na inilagay ang bitbit ng laruan at stop toys. Lumipas ang mga sandali. Hindi siya tuminag. Inuukit niya sa isip at puso ang bawat letrang nakasulat sa puntod. Nasasaktan ang puso niya habang hinahawakan ang mga letrang iyon kung saan pangalan ng anak niya ang nakasulat. "I'm sorry."
kung gaano katagal bago ko nalaman na nandito ka. I'm sorry kung ngayon ko lang nalaman ang tungkol sa'yo. Pero nang malaman ko ang tungkol sa'yo, anak, pumunta na agad ako dito. I'm sorry kung ako ang naging ama mo. Isang oras nang siyang nasa harapan ng puntod ng anak niya. Sinulit niya ang bawat sandali. Isang pangako ang iniwan niya bago siya umalis. Lagi kitang dadalawin dito, anak. Dumukwang siya. Lumapat ang mga palad sa lupa at hinalikan ang bahaging nasusulatan ng pangalan nito. Anak ko. Binaybay niya ang sementadong walkway na mabilis at mabigat ang kalooban. Bago niya mapatawad ang sarili sa anumang nangyari kay Baby Jamie, habang buhay niyang dadalhin ang bigat sa kanyang dibdib. Bago ko nga pala makalimutan, sir, may dinukot ito sa bulsa ng suot na palda si Aling Choleng. Ipinabibigay po ni Ma'am Olga. Dinala yan ng asawa ko kanina nang bisitahin niya si Ma'am Olga. Baka sakaling mapadpad daw kayo rito. Ibigay ko daw po ito sa inyo. Nakatuping sulat. May nakalagay na basahin ito kasama si Miraya. Ganoon pa rin ang sulat kamay ni Olga. Hindi kagandahan. Madalas niyang kantsawan ang penmanship nito noong bata sila. Magsisimula kaagad ang mga bangayan. Maraming salamat po. Lumulan siya sa kotseng naghihintay sa kanya. Uuwi na siya. Gustong-gusto na niyang makarating sa tarmac kung saan naghihintay ang chopper. Sa hardiniya naratna ng asawa. Kasalukuyan itong nagdodouble ng hawak na sketchpad. Kung anong abstract object lang ang nagagawa nito. Naaaliw siyang titigan ang bawat galaw nito. Mas lalong umangat ang paghanga at pagmamahal niya sa asawa. Maingat niyang inilapag sa bench na naraanan ang hinuban na jacket at dahan-dahang humakbang papalapit dito. Habang napapalapit siya sa asawa, napahinto naman si Miraya sa ginagawa nang maramdaman ang mga kaluskos niya. Inaaninag nito ang harapan. Conrad? Ilang segundo ang lumipas at nakakulong na ito sa mga braso niya. Naipit sa gitna nila ang sketchpad at ang pena gamit nito. Sobrang higpit ng pagkakayakap niya. Kung pwede lang na isuksok niya ito sa kanyang katawan. Thank you. Thank you for staying with me. Paulit-ulit niyang pagpapasalamat sa asawa. Nangako tayo sa isa't isa. Sa hirap at ginhawa magsasama tayo. Kahit mahirap na, hahanapin ko pa rin ang dahilan kung bakit ako nagpakasal sa'yo. Kahit noong una. And that is because I love you so much. Hindi ko itatapon ng basta-basta ang lahat ng dahilan sa nahihirapan na ako. Tayo. Mahal kita. Mahal mo ako. Ramdam ko. Sapat ng dahilan iyon para huwag nating bitawan ang isa't isa. Huminga siya ng malalim para paluwagin ang naninikip na kanyang dibdib. Mga emosyon na para lang sa babae ang nararamdaman niya. Inakay niya ang asawa paupo. Pagkatapos ay magkatabi nilang binasa ang iniwang sulat ni Olga. Dear Conrad, kung natanggap mo tong sulat na to, ibig sabihin, nagkita na rin kayo ni Baby Jamie. After 5 years, nagkita rin kayong dalawa. Gumagaralgal naman ang boses niya, kaya kinakailangan niyang pansamantalang tumigil. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Siguro sisimulan ko sa pasasalamat. Pasasalamat dahil kahit mahirap, pinili ninyong dalawa ang magpatawad. Hindi ko alam kung karapat-dapat ba akong patawarin. Pero alam kong pipiliin ninyong dalawa kung ano man yung tama. Kaya mo siguro siya minahal at mas mamahalin pa. Kasi nakita mo sa kanya ang kakaiba, ang isang Miraya na mapagmahal. Isang babae na kayang magpatawad. Tama ka.
Hindi nga ako karapat-dapat at hindi ko alam ang totoong ibig sabihin ng pagmamahal. Kahit ako'y nasasaktan, napalitan na ako sa puso mo. At nagiging masaya na rin naman ako dahil natagpuan mo yung babaeng karapat-dapat sa'yo. At pahingi naman ako ng isang pabor. Ihalik niyo ako kay Jacob. Napakaswerte niyo sa batang yun. At alam niyo ba, nung makasama ko siya, naramdaman ko yung pagiging isang ina. Nanikip ang dibdib niya. Dahil alam naman nila, naging kaibigan ng anak nila si Olga. Ituloy na natin. Pinapanatag ang namimigat na kalooban. Ituloy na natin. Bumugas yan ng hangin at nagpatuloy. Mananatili na ako dito sa US. Gaya ng ipinangako ko sa'yo, lalayo ako. Hiling ko sana na bisitahin mo si Jamie. Alam kong habang binabasa ito ni Conrad, ay katabi kanya Miraya. Isang kahilingan lang mula sa isang kaibigan Miraya. Alam kong mahal na mahal ka ni Conrad. At alam ko na walang katanungan ang tungkol sa pagmamahal niya sa'yo. Ikaw ang pinili niya noon. Ikaw ang pinipinili sa ngayon. At ikaw pa rin ang pipiliin kahit anong mangyari. Yung pagmamahal niya sa'yo ay hindi kayang ipaliwanag. Mahal na mahal ka ni Conrad. Pero alam ko na minahal niya rin ako. Pero ibang klase ang pagmamahal niya para sa'yo. Napasubsob naman si Miraya sa dibdib niya. Napakatagal na panahon. Conrad and Miraya. Malit ang mundo. Alam kong dadating yung panahon na muli tayong magkikitang tatlo. At sinisigurado ko na sa muli nating pagkikita, makikita ko na at pipilitin kong titigan kayo sa mga mata nang walang sakit. At alam kong pinalaya ko na kayo. At alam ko rin na pinatawad niyo na ako ng buong puso sa inyo. Kapwa sila naging tahimik nang matapos basahin ang sulat. Walang makapagsalita sa kanila. At isang panibagong kabanata naman ang magbubukas para sa kanilang tatlo. Years later. Dad, I'm gonna be late. Umabot hanggang dito sa walk-in closet nilang mag-asawa. Ang matinis na boses naman ni Jacob. Kanina pa siya nito pinagmamadali. 7 in the morning na, pero maaga itong gumigising. Gayong alas 9 pa naman ang swimming class nito. Dad, hindi na nakatiis na sinilip niya ang anak. Nakabihis na ito at bitbit sa kamay ang backpack na kinasisidla ng swimming gear nito. All right, Daddy will follow. Mauna ka na sa dining. Magtatampo ang asawa niya kapag hindi pinansin ang agahang nakahanda sa mesa. Kahit may kapansanan, pinaglalaanan nito ng oras na makitulong sa kusina. Pagbaba niya ay kumakain na ang mga anak sa dining. Halos buo na kung lamunin naman ni Jacob ang bacon sandwich dahil sa pagmamadali nito. Ang kambal naman ay pareho ring abala sa pagpapak ng cookies na isinasawsaw sa kanilang gatas. Like your cookies that much? Hinalikan niya ang twins. Napabungis-ngis naman ang mga ito. So yummy, Daddy. Sinubuan siya ng asawa at exaggerated naman siyang lumunok. Ginawa na siyang kingkoy ng mga anak niya. Daddy, can you carry me po? Naglalambing naman si Maddie niya. Pakisali na rin ang kambal nitong si Pin. Ang bibigat ng mga babies ko. The morning kulitan started. Itinaas naman ni Pin ang braso nito upang makita niya ang kilikili nito. He was inviting him for a tikel. Para naman itong uod ng simulan niyang pangingiliti rito. Papalit-palit siya sa dalawang bata. Kuya rin po, Daddy? No thanks. Suplado. Nakaingos naman na komento naman ni Pin. Suplado na nga ang kuya nila.
Tumayo ito at dinala ang wala ng lamang plato sa kusina. Sinanay nilang mag-asawa ang mga anak nila na gumawa ng mga simpleng bagay na kaya naman ng mga ito. Hindi na naman matatapos ang mga yan. Sa wakas, lumukso kaagad ang puso niya. Kaninang madaling araw nagising siya at pinagsasawa ang mga mata sa kakatitig sa maamong mukha ng asawa. Aling Carmen, pakikuha nga po pala ng juice para kay sir mo. Pagbibigay nito ng instruction sa nakakatandang katulong habang inilalapag ang mga baunan sa dulo ng dining table. May laman na ang mga iyon. Pakihatiran na rin po si Lolo sa garden. No doubt, his wife commands respect and admiration in the household. Madalas ngang sabihin ng mga kasambahay, mas masaya ang mansyon dahil nadagdagan ng isa pang mabait na amo at nagkaroon ng maiingay na mga bubuwit. Ibinaba niya ang mga bata sa upuan ng mga ito at sininyasan ang dalawang yaya na palitan muna siya. Patapos na rin naman kaya dinala na ang mga ito sa itaas para bihisan. Kiss muna kay mami. Inilapit ng mga yaya ang mga bata. Behave ha, kasama ni na yaya, okay? Yes, mami. Hindi matapos-tapos na pag-wave ng mga kamay ang ginawa ng kambal bago tuluyang nakaakyat ng hagdanan. And finally, libre na niyang malalambing ang asawa. Dinukwang niya ito para sa isang magaang halik sa labi nito. Ang tamis naman, ngumiti naman si Miraya. Ngiting sinasabing, bolero talaga siya. Nagpapagod ka na naman ng husto, asawa ko. Isang patak pa ng halik ang iginawad niya bago ito nakasagot. Nang mabuti ang mga kasambahay ay napapangiting nakamasid sa kanila. I have to. Wala si Mami Liana kaya double effort ang asawa niya dahil hindi na kailangan. Kasama ni Mami Liana ang mga college friends nito na nagbabakasyon sa Batanes. Officially na itong retired sa flower shop na lang ang pinagkakaabalahan nito. What do I have for baon? Tanong niyang ikinulong ang makitid na baywang ni Miraya sa mga braso. Ang sarap damhin ng natural na kurba ng asawa. 3 bata ang dinala nito sa sinapupunan. Pero ang hot pa rin ito. Veggies at brownies? Nagsalubong naman ang kilay niya, pagkain ba yan? Huli na para bawiin, thankfully bumungis-ngis lang ito. Biro lang. Tuna sandwich. Alam ko namang matakaw ka po, mister. That sounds better. Bahagyan niyang pinasil ang baba nito. Nakatayo naman sa gilid ang arms folder niya sa chest at masama na ang tinging ipinupukol sa kanila ni Jacob. Daddy, hindi ka pa kumakain, maliliit na ako. Napaingos naman siya sa anak. Napakareklamador talaga nito. Nasaan na ba ang sweet na panganay niya noon? Kumakamando sa mga magulang samantalang noong araw. Napaka-obedient niya sa ina. Si Miraya naman ay natatawang itinulak siya ngunit hinabol na niya ang inalayo nitong mukha kaya sa leeg nito naglanding ang bibig niya. Napatili ito ng marahan niyang kagatin ang punong tainga nito. Kung wala lang sanang inaalalang oras. Kumain ka na po at baka kukulubot na ang mukha ng anak natin, kakasimangot niya. Natatawang wika naman ni Miraya. Naiiling na pinaghila niya ng bangko ang asawa at sinimulang lagyan ng pagkain ng plato nito sa kanya. One of the delights of having family. May kasalo siya sa pagkain. Narinig niya ang masayang mga kwento ng asawa at mga anak. Higit sa lahat, napagmamasdan ang matamis ng ngiti nito. Pakiramdam niya, buhay na buhay siya. Daddy, stop staring at nanay. And bilisan niyo na po ang pagkain, okay? Okay. Natatawang wika naman niya sa anak. Nagpokus siya sa pagkain. Sa pag-alis nila, hatid pa sila ng asawa sa garahe. Ilang taon na, pero sa bawat umagang nagpapaalam siya sa asawa, may bahagi pa rin sa kanya ang laging nangungulila rito. Kaya habang hindi pa nakakaliko ang kotse sa kalsada, nakapako pa rin ang tingin niya rito mula sa salamin. Daddy, mag-drive ka na po. Umangal na naman ang anak niya. Huwag kang puro reklamo. Come on, kwentuhan mo na lang ako ng kahit na ano. Just like that, nagsimula na ulit si Jacob na magkwento sa kanya. Hindi na uubusan ng kwento hanggang sa narating nila ang destinasyon. Daddy, I can manage na po. Do you want Daddy to walk inside you? Nagiging mannerism na talaga ni Jacob. Ang titirikan sila ng mga mata. I'm a big boy already na, Daddy. Kaya ko na po.
Itinulak pa siya pabalik ng anak palula ng kotse. Bye, Daddy! Kay bilis nitong mawala sa paningin niya. Walang nagawang sumakay siya sa kotse at naglakbay muli papuntang opisina. Kakabigi na sana niya paliko ang manibela nang makita sa backseat ang baon naman ni Jacob. Oh shit! Kaagad siyang naghanap ng pagkakataong mag-U-turn. Malalagot siya sa asawa kapag nalaman nitong nakaligtaan ni Jacob ang pinaghirapan nitong baon. Sa opisina, siya ang boss. Pagdating sa bahay, rank and file ang katumbas sa posisyon niya. Hinahanap niya kaagad ang anak sa pool area. Akmang hahakbang na siya para lapitan ito, ngunit kaagad ding napahinto nang makitang may kausap ito. It was someone familiar. Dad? Mahinang bulong niya sa sarili. Nakaluhod ito sa harapan ng anak niya na matamang nakikinig sa anumang sinasabi nito. Tila may humihila sa kanya para magkubli sa towel rack na nasa malapit lang. So ang tatay niya ang dinadalhan ni Jacob ng extra na baon araw-araw. Ang dahilan kung bakit mas advanced ang skills na natutunan nito sa paglangoy. All along, it was his father. Ito rin ang nagturo sa kanya noong bata siya. Kinapa niya ang puso niya. Matagal na panahon nang nawala ang galit niya sa ama. Pagkailang siguro, naroon pa rin. Pero yung ipagpatuloy na galit siya rito, hindi na. Ito lang naman ang dahilan kung paanong natuntun si Olga noon. On the platform skids, naguunan sa pag-akyat sa platform ang mga bata. Walang puknat naman ang kasunod ang ama niya. Pumapalakpak, may isinisigaw, may mas nauna pang natapos sa anak niya. Pero mukhang nakasungkit ito ng medalya. Hindi mapuknat ang masayang ngiti nito habang nakayapos ito sa ama niya na proud na bumuhat dito. Nakakatawa lang, ayaw nang magpahalik ng anak sa kanya. Pero sa lolo nito, nagpayakap pa. Pinunasan nito ang mukha at katawan ang anak niya. Kumain ng mga ito sa panay na tawanan. Napatingin siya sa hawak na lunchbox. Kaya pala ni hindi na nag-alala si Jacob. Mas excited ito sa kung anuman ang dala ng ama niya. Bumalik siya sa kotse at nagmamanman ilang minuto pa. Papalabas na ng main entrance ang dalawa. Pinaupo ng ama ang anak sa waiting area habang nagtungo ito sa medyo tagong area. Madalas na siya ang sumusundo kay Jacob. Pero ngayon, tinawagan niya ang family driver. Habang inaakay ng driver ang anak, panay naman ang lingon nito sa daddy niya. Katulad ng inaasahan, nakasunod ito sa kotseng sinasakyan ni Jacob hanggang sa makapasok ng gate ng village ang sasakyang kinalulunanan nito. Sinasalakay siyang bigla ng kakaibang damdamin. Bago niya nalaman, nakabuntot na siya sa taxi na minamaniho ng ama. Tumigil sila sa Sampaloc area. Sa mismong tirahan nito, huminto ang ama niya sa isang 2-story house kung saan sa harapan ay nakahilira naman ang ilang unit ng taxi. May kainan sa katapat ng bahay kung saan nagkukumpulan ang ilang taxi driver. After the incident, bigla na lang itong naglahong muli. Later sumama na ito sa isang kaibigan sa Italy at nagtrabaho bilang isang mechanic sa isang malaking car racing company doon. Someday, you will be proud of me, anak. Yun ang sabi sa kanya ng kanyang ama noong bata pa siya. Hanggang sa opisina, hindi nawala sa isip ang nakita niya.